klase, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa tekstong persuasive. Ito ay isang uri ng teksto na ginagamit upang hikayatin o kumbinsihin ang isang tao na tanggapin ang isang ideya o gawin ang isang bagay. Sa pagtatapos ng talakayan, inaasahang na ipapaliwanag din niyo kung ano ang tekstong persuasive at natutukoy mga katangian nito. Isipin ninyo ito. Nakakita na ba kayo ng patalastas sa TV o social media na nahikayat singang bumili ng isang produkto? O kaya naman ay may taong nanguminsi sa inyo na sumali sa isang gawain? Ang mga ganitong sitwasyon ay halimbawa na paggamit ng paghihikayat. Ang tekstong persuasive ay isang uri ng teksto na may layuning, manghikayat o mangumbinsi sa mambabasa o tagapakinig. Layunin itong maimpluwensyahan ang kanilang pag-iisip o kilos. May tatlong pangunahing layunin ang tekstong persuasive. Una, mahikayat o hikayatin ng isang tao na sumang-ayon. Kalawa, maumbinsi kung saan gumamit ng mga dahilan o patunay. At ikatlo, mag-udyok ng aksyon na naghihikayat sa tao na gumawa ng hakbang. Ang tekstong persuasive ay may ilang katangian. Una, may malinaw na opinyon o panindigan ang may akda. Ikalawa, gumamit ito ng mga dahilan o patunay upang suportahan ang ideya. Ikatlo, may mga pahayag na naghihikayat. At panghuli, sinusubukan nitong mapiktuhan ang damdamin at pag-iisip ng isang mambabasa. Upang maging epektibo ang tekstong persuasive, gumamit ito ng iba't ibang paraan ng paghihikayat. Halimbawa ay nagbibigay ng mga dahilan o patunay, pag-apila sa damdamin ng mambabasa at pagpapakita ng benepisyo ng isang ideya o gawain. Halimbawa ng tekstong persuasive, dapat nating pangalagaan ating kalikasan sa pamamagitan ng tamang pagtapon ng basura at pagtatanim ng mga puno. Makakatulong tayo upang maiwasan ang pagbaha kaya simulan natin ito sa ating sarili. Sa halimbawa na ito, hinihikayat ang mga tao na pangalagaan ng kalikasan. May dahilan na ibinibigay at may panawagan na gawin ito ng bawat isa. Madalas nating makita ang tekstong persuasive sa mga patalastas, talumpati, kampanya, editorial, at sanaysay. Lahat ng mga ito ay naglalayong impluwensyahan ang pananaw o kilos ng mga tao. Sa kabuuan, ang tekstong persuasive ay ginagamit upang manghikayat o mangumbinsi sa mamabasa o tagapakinig. Ginagamitan ito ng mga dahilan, patunay at mga pahayag upang maging mas epektibo ang paghihikayat.